Dadad na 133% yan ang itinaas ng presyo ng isang Big Mac sa Pransya mula noong taong 2000. Higit pa sa doble ang tinaas ng sandwich at ganoon din ang nangyari sa kebab. Kasama mo ang mga kaibigan at gusto nyo ng mabilis na pagkain kaya nagpunta kayo sa McDonald's at umorder ng simpleng pagkain. Halimbawa, 2 Big Mac, 1 box ng nuggets, 2 large fries at 2 inumin. Pagdating mo sa bintana, tiningnan ka ng cashier at sinabi na ang total mo ay $36. Sa loob ng maraming taon, tinanggap nating lahat ang isang napakasimpleng kasunduan sa fast food. Oo, hindi ito kasing kalidad ng lutong bahay na pagkain. Oo, hindi ito mataas na uri ng lutuin. Pinikit natin ang mata dahil mabilis at mura ito. Iyon ang kasunduan. Hindi maganda pero sobrang mura at tapos agad sa 2 minuto. Ngayon, wala na ang kasunduan dahil tumaas ang presyo ng fast food pero di naman gumanda ang kalidad. Kapag nagbabayad ka ng higit 15 euros para sa menu, dapat mong tanungin kung sulit pa ba. Sa halagang yon, pwede ka nang bumili ng iba pa. Isang totoong putahe sa Bister o Eat All You Can na Chinese buffet. Kaya, paano naging luho ang pinakamurang pagkain sa France na pinag-iisipan mo kung bibilhin pa? Saan napupunta ang pera mo kapag dumabel ang presyo ng kebab? Alam mo bang hindi restaurant ang pinakakumikita rito? Sa likod ng lahat ng ito, may ekonomikong phenomenon na nagpapaliwanag kung bakit kapag tumaas ang presyo, bihira na itong bumaba. Kamusta Team Mindset? Sana ay okay kayo. Ikukwento ko ngayon ang tungkol sa pagkamatay ng pangakong mabilis at murang fast food. Yung iba, tinanggap na lang natin. Pero ang pangakong ito ay inilibing ng buhay. Sa video, aalamin natin paano tayo napunta rito, sino ang nakinabang at ano ang mga alternatibo. Tara na! Sa France, tumaas na mahigit 40% ang presyo ng kebab sa 5 taon. Mula 6 tuldok, 50 euro, lagpas 10 euro na ngayon ang menu sa maraming lungsod. At hindi lang ito dahil sa kasakiman ng nagbebenta. Ang karne ng kebab, ang kilalang tuhog nito, ay tumaas mula sa humigit kumulang 30 euro hanggang 66 euro bawat 5 kilo. Pag dumoble ang presyo ng pangunahing sangkap, tataas din ang presyo ng paninda. Normal lang yan. Kawawa din ang may-ari ng kebab. Madalas wala siyang magawa. Pareho kayong apektado. Malapit lang ang mga fast food na may kebab, pero damay din sila sa pagtaas ng presyo ng mga sangkap. Upang hindi magsara, napipilitan silang magtaas ng presyo kahit may risk na mawala ng customer. Naalala ko nung bata ako sa Lyon, Tête de Ville District, nakakabili kami ng kebab sa halagang 4 euros noong huling bahagi ng dekada 2000. Ngayon, sa parehong kalye, ang kebab ay kadalasang higit 7 euros, minsan umaabot ng 10. Para maintindihan nyo kung gaano kalaki ang merkado, humanda kayo. Sa Pransya, halos 1 milyong kebab ang kinakain araw-araw, katumbas ng 4,000 kebab mula simula ng video. Ang merkadong ito ay nakakahalaga ng 3 hanggang 3.3 bilyong euro. Haligi na ng pagkain sa Pransya ito, pero ang pantaas ng presyo ay unang pagtataksil pa lang. Bukod dito, naging mas mahal, mabagal, at di na kasing sarap ang fast food. May tawag pa dyan. Tinatawag itong skimflation ng mga ekonomista, isang terminong nilika noong 2021 ng Amerikanong mamamahayag na si Greg Rosalsky. Madali itong maintindihan habang ang klasikong inflation ay tumutukoy sa pagtaas ng presyo. Ang skimflation ay kapag hindi tumaas ang presyo pero bumaba ang kalidad at serbisyo, mas kaunting staff, mas mahaba ang pila at machine na ang tumatanggap ng order. Pati sangkap, hindi na rin maganda. Pareho o mas mataas pa ang bayad mo pero mas kaunti na ang nakukuha mo. Nagbago na ang keso na ito, ang syrup, ang asukal na pulbos, at ang mga tsokolate na ito. Ano ba talagang nangyari? Hindi naman tumaas ang presyo, pero nabawasan ng dami. Maraming tatak ang lihim na nagbawas ng laman pero hindi binago ang presyo. Ito ang unang sampal. Lumabag ang fast food sa 3 pangako. Mas mahal, mabagal, at di masarap. Pero may mas mahalagang tanong ka pang dapat itanong sa sarili. Kapag nagbabayad ka ng kebab mo o ng menu ng doble ang presyo, saan nga ba talaga napupunta ang lahat ng perang iyon? At ang sagot ay siguradong magugulat ka. Kapag tumaas ang presyo ng pagkain, madalas mong isipin na ang restaurant ang kumikita. Pero ang totoo, mas komplikado ito at malaking bahagi ng pera mo ay napupunta sa mga bulsa na hindi mo inaasahan. Ang unang malaking panalong hindi mo nakikita ay ang mga delivery app. Dahil na yon, malaking bahagi ng fast food ay ino-order na sa Uber Eats o Deliveroo. At ang hindi alam ng karamihan, ang mga platform na ito ay kumukuha ng porsyento sa bawat order. Kumukuha ang Uber Eats ng 30% sa bawat order at ang Deliveroo ay 25% hanggang 32%. Niloloko talaga ng Uber Eats. Halimbawa, kung order ako ng pad thai sa noodle box dito, $11 at 45 sentimo ang presyo.
Pero kung gagamitin ko ang Uber Eats app, mabibili ko ito ng $14 at 8 sentimo. At ito ay bago pa nila ako singgilin ng $2 at 99 na sentimo para sa delivery fee, dagdag pa ang 10% bilang service charge. Maglaan ka ng ilang segundo para pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa isang menu na nagkakahalaga ng €20 na in-order mo mula sa iyong sofa, maaaring kunin ng platforma hanggang €6. Kasama ang mga bayarin sa transaksyon at marketing, maaaring umabot sa 30 to 50% ng benta sa delivery ang kabuuang gastos. Kaya para hindi malugi, tanging solusyon ng restaurant ay itaas ang presyo. Sa huli, ikaw ang nagbabayad ng komisyon ng app nang di mo namamalayan. Pero ang pangalawang hindi nakikitang panalo ay mas malaki pa. At ito ay tungkol sa pinakamalaking manlalaro sa lahat, si McDonald's. Ang tunay na yaman ni McDo ay hindi galing sa hamburger. Galing ito sa real estate. Hindi kayo nasa negosyo ng hamburger. Nasa negosyo kayo ng real estate. McDonald's, ang nangunguna sa buong mundo sa hamburger, performance at kompetisyon ang nanginghibabaw. Natanghi ang business model ng McDonald's sa mundo. Kumikita sila hindi lang sa burger, kundi lalo na sa real estate. Sila rin ang pinakamalaking employer sa bansa. Ang kumpanya ang fast food chain sa mundo na may pinakamataas na halaga malayo sa mga kakumpetensya. 4 na beses na mas malaki. Kaysa Kakumpetensya. At ang kanyang sikreto, siya ay may higit sa $40 bilyong na halaga ng mga ari-arian. Pero ngayon, Paano kumikita si McDo? Isa ang McDonald's sa pinakamalalaking real estate company sa mundo na parang nagbebenta lang ng burger. Noong 1956 gumawa ang kumpanya ng kumpanya para bumili ng lupa at gusali ng mga restaurant at pinauupa ito sa mga franchisee nila. Ang restaurant ay umuupa at nagdadala ng kita para sa may-ari, ang McDonald's. Binuod ni Harrison Bourne, ang direktor ng pananalapi, ang estratehiyang ito sa isang sikat na pangungusap. Hindi hamburger ang negosyo namin, real estate ang negosyo namin. At ito rin ang nagpapaliwanag sa isang bagay na siguradong napansin mo na. Bakit halos magkakamukha na ngayon ang lahat ng McDo saan mang lugar? Dahil sa mga gusaling malungkot at parang pare-pareho lang. Kasi para sa isang may-ari ng lupa, hindi mahalaga ang dekorasyon. Ang mahalaga ay kumikita ng renta ang pwesto. Ang kulay abong McDo sa inyong commercial area ay financial asset lang na nagbebenta ng fries, hindi tunay na restaurant. Kaya ayan, buo na ang sistema. May parte ang apps, nagnenegosyo sa real estate ang McDo at kayo ang nagbabayad ng mas mahal. Pero sa sobrang pagpiga nila, may nangyaring hindi nakita ng mga higante. Nagsimulang sumablay ang sistema ng kusa. Kapag mas tinaasan mo pa, aabot sa puntong hindi na kaya ng kliyente at hindi na siya babalik. Ito ang kinatatakutan ng mga higante at ito ay makikita sa mga numero. Noong 2024, bumaba ang pandigdigang benta ng McDo sa unang pagkakataon matapos ang 13 quarter isang bagay na matagal nang di nangyari. Sa umpisa ng 2025, muling bumagsak ng 3.6% sa Estados Unidos, pinakamalakas mula pandemya. Inamin ng CEO na bumagsak ng double digit ang pagdagsa ng mga customer na may mababa at katamtamang kita. Isang bagong menu na tinawag na McDeal na nagkakahalaga ng €5 na may mas maraming karne ng baka o manok at may dagdag na produkto kumpara sa McStart, ang naunang alok nito na mas mura. Dito pumapasok ang mahalagang konsepto ng video na nagpapaliwanag kung bakit hindi nababalik ang mura. Ang fenomena na ito ay tinatawag na epekto ng ratchet o sa Ingles ay rockets and feathers, mga racket at mga balahibo. Ang presyo ng gasolina ay nananatiling mataas, malapit sa €2 at pinalalaki pa ng matataas na tubo ng mga nagbebenta. Sa simula ng 2022, ang tubo sa unleaded 75 ay 19 na sentimo kada litro. Nitong Abril, naging 27 sentimo na ito. Hindi maintindihan. Iminukahi ang idea ng 1991 ng ekonomistang si Robert Bacon habang sinusuri ang presyo ng gasolina. At ito ay nakakabahala kapag tumataas ang mga gastos, agad-agad ding tumataas ang mga presyo, parang racket. Pero kapag bumaba naman ang mga gastos, napakabagal bumaba ng presyo, parang balayibong dahan-dahang bumabagsak. Kung tutuusin, halos hindi na bumabalik sa dating presyo ang mga ito. Gaya sa kebab mo, doble na presyo ng steak at biglang taas ng kebab na parang rocket. Pero sa araw na bumaba na ang presyo ng karne, babalik ba ang kebab mo sa 3 tuldok? 50? Siyempre hindi. Mananatili na ito sa 7, 8 o 10 euro. Alam ng tindero na sanay na tayo sa presyong yan at iisang direksyon lang ang ikot ng ratchet. Masakit na katotohanan, ang murang fast food ay hindi lang nasa crisis. Patay na ito at di na babalik.
Sa likod ng isyung presyo, may mas malalim na problemang panlipunan. Kapag ang pinakamurang pagkain sa bansa ay nagiging luho, napipilitan ng lahat na magtipid. Magkano ang nawala sa inyo noong 2022 kumpara sa nakaraang taon? Ayon sa pag-aaral ng INSEE, ipinapakita nito ang halaga ng nabawas sa magagamit na kita ng mga tao o ang kakayahang bumili na nawala sa mga Pranses dahil sa inflasyon. 720 euro kasama sa halagang nito ang lahat ng ginawa ng Estado para mapagaan ang epekto ng inflasyon sa mga pamilya, ang proteksyon sa singil sa gas at kuryente, ang diskwento sa gasolina at pati na rin ang mga espesyal na bonus ng ayuda sa enerhiya. Sa France, 24% ng tao ang nagsabing binawasan nila ang bilang ng beses nilang kumain sa isang araw dahil sa inflasyon at lumalago ito sa 39% sa mga kabataan. Mas malala pa, 54% ng mga manggagawang mababa ang kita ay nagsabing kulang ang kanilang pagkain. Hindi na lang ito tungkol sa pag-iwas sa luho, kundi pati pagkain ay nilalaktawan na. Pero sa harap ng mga higanteng ito, hindi palaging nanatiling walang ginagawa ang mga tao. Noong Agosto 12, 1990, halos 300 magsasaka na pinangunahan ni Jose Bove ang nagkandado at nagbaklas ng McDonald's na itinatayo sa milyo. Ginawa nila ito bilang protesta sa dagdag buwis ng Amerika sa mga produktong Pranses tulad ng Roquefort. Nakulong si Bove pero naging simbolo siya. Sa Pransya, may McDonald's sa Millau. Aveyron na tinaget. Ngayon lang ito nangyari. Gusto ng mga magsasakang Pranses na kondenahin ang parusang komersyal ng Amerika laban sa ilang produkto natin, kabilang ang Roquefort mula sa rehiyong ito. Dahil sa pressure ng mamimili at magsasaka, napilitan ng McDonald's France na kumuha ng 75% ng kanilang produktong agrikultural mula sa 3,000 kasosyong bukid ng mga Pranses na magsasaka. Patunay itong kapag humiling ng pagbabago ang mga kliyente at mamamayan, napipilitang sumunod pati pinakamalaking higante. Pero kung patay na ang murang fast food, ano ang susunod? Ano ang ipapalit natin dito? Kasi kailangan pa rin kumain ng mabilis at mura ng mga tao at hindi na nanatiling bakante ang puwang na yon. At maraming alternatibo ang nansisimula ng lumitaw. Una, bumalik ang lutong bahay at baon sa opisina dahil mas tipid ang sariling luto kaysa pag-order. Ang pangalawa, ang mga konsepto ng eat all you can tulad ng mga buffet na muling nagkakaroon ng saysay dahil sa presyo ng isang fast food menu, mabubusog ka na at nakaupo ka pa. Ang pangatlo, ang pangaderya sa kanto na nagpapababa ng presyo sa combo ng sandwich at inumin at unti-unting kumukuha ng parte sa merkado ng malalaking chain. At sa huli, ang mga merienda mula sa hard discount na nag-aalok ng makakain ng mabilis sa murang halaga. At sa likod ng lahat ng yan, may simpleng pustahan sa negosyo. Ang fast food ay naiipit sa gitna, masyadong mahal para sa biglaang pagkain at masyadong walang dating para maging tunay na kasiyahan. Ngayon, ang pinakamahirap na posisyon sa merkado ay yung mga tatak na nasa gitna. Yung pipili ng panig, sobrang mura o sobrang sarap ang mabubuhay. Ang nasa gitna, madidikdik mula sa magkabilang panig. Dito nakatago ang tunay na aral sa negosyo. Pwedeng magtaas ng presyo, bawasan ng serving, tipirin ng serbisyo, at isipin ng tatak na yumayaman sila. Nakakalimutan nila na ang kliyente halos lahat napapatawad maliban sa pakiramdam na niloloko siya. Ang tiwala, 20 taon buuin pero isang resibo lang sirang-sira na. Parang quick, fast food mula Belgium nang ibabaw sa France sa loob ng maraming taon pero nauwi sa pagkawala ng lahat dahil sa sunod-sunod na maling diskarte gaya ng makikita sa lumalabas na video.